Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa ating pong bahay-sambahan dito po sa GCF Montalban. God is good. And all the time, as we start, allow me to read to you Psalms 33 verses 1 to 3. Sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him. Praise the Lord with the harp. Make music to Him on the 10-string lyre. Sing to Him a new song. Play skillfully and shout for joy. Let us pray. O dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po na sa bawat linggo kami idinadako ninyo sa bahay-sambahan mo, Panginoon. As we, Lord, prepare ourselves sa pagsamba po sa inyo, Ama, idinudulog namin sa inyo. Ano man pong pagkakasalang aming nagawa laban sa iyo, Panginoon, anumang pagsalangsang, hinihingi po namin ng kapatawaran, Panginoon. Lord, continue to create in us a new heart and renew a right spirit within us, O Lord. Hayaan po ninyo na ang bulwagang ito'y mapuno, O Diyos, ng kagalakan, na ang aming puso, Panginoon, ay tanging sa iyo as we, Lord, shout our praises and our thanksgiving, Panginoon, sa pagsamba namin gagawin sa iyo. Lord, in our midst, tanging kayo lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ayan. I'm so glad and blessed to see all of you here in the house of the Lord. Pwede po nating batiin yung mga katabi natin o di kaya kawayan po yung malalayo sa atin. Ayan. So church, naniniwala po ba tayo na walang imposible sa ating Panginoon? Amen. Let's all stand up and sing praises to Him. I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Yeah, yeah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down
anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let's continue to worship Him. Blessed assurance is mine. He's been my fourth man in the fight, time after time. Born of His Spirit, in His blood. And all He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. All is at rest.
Makaupo na po tayong lahat. Patuloy po tayong dumulog sa Panginoon. At this time, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon sa panalangin. Shall we bow our heads and let us pray? O dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Tunay nga po that you are faithful, O God. Lord, sa mga sandali ito, nais po namin humingi po ng paglilinis sa aming mga puso at isip. Bilang isang iglesia po, Panginoon. Bilang mga anak mo po, Panginoon. Lord, search our hearts, our minds. Panginoon, ano man po yung mga bagay, meron po kami na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, pakalinisin po kami. At sumagang ito, Panginoon, nais din po namin idulog sa iyo ang aming pong iglesia, ang GCF Montalban. Lord, you know our needs. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Unang-una sa aming leadership, sa lahat po ng mga elders, sa mga deacons, sa lahat po ng mga servants, O Lord, na patuloy nagbibigay ng kanilang panahon at mga talents to serve you, God, with humility. Panginoon, we pray, sustain them, O God. Sustain us, O Lord. At dalangin namin, Panginoon, as we serve you, Lord, na wala po kaming pwedeng hilingin, kundi ang iyong habag, ang grasya po, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat paglilingkod namin, Panginoon, ay magdulot ng kalwalhatian sa iyong pangalan lang, hindi sa aming mga sarili. Lord, dalangin po namin ang lahat ng mga ministries na meron po kami. Panginoon, katagpuin mo po lahat ng pangailangan ng bawat ministries na meron po kami, Panginoon. That you will sustain all the activities na meron po kami, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang aming Sunday School sa mga kabataan, Panginoon, na patuloy mong hinuhubog. Sila po yung mga susunod, Lord, ng mga leaders na tatayo po sa iglesia ito, Panginoon. We pray, O God, na patuloy mo silang hubugin na yung mga salita. Salamat din po sa mga teachers, Panginoon, na patuloy, Lord, nagbibigay ng kanilang panahon upang hubugin ang mga kaisipan ng mga kabataan ito, Panginoon. Lord, bless our teachers. At nawa, Panginoon, sa kanilang pagtuturo, Panginoon, kayo po ang gumabay at magbigay ng katalinuhan sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin din po namin sa umagang ito, lahat po ng mga kapatid namin na dumanas din po ng mga hamon sa buhay. May mga karamdaman. Lord, we pray for your healing. Lord, ikaw nawa ang pumuno sa kanilang mga pangangailangan po, Panginoon. Financially, emotionally, Panginoon. Alam namin, Lord, ikaw yung aming great healer, O God. Sa mga relasyon po, Panginoon, na mayroon pong mga problema po, Panginoon, we pray that there will be reconciliation, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy mo silang pagbuklo rin, Panginoon. Bawat pamilya, kung saan man sila naroroon, Panginoon, kayo po ang patuloy, Lord, humawak sa kanila, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami at amin din po pinapanalangin ang pagtugon mo sa aming kahilingan na magkaroon na po ng resident pastor, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos, Lord, na hindi nagkukulang. Ikaw yung Diyos na hindi nagkakamali. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na on time. Sa lahat po ng mga naisin mo sa iglesia ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na patuloy ka nandyan upang kami po isamahan sa journey nito, Panginoon. Lord, bless Pastor Arden po, Panginoon. As he, Lord, serve this church, patuloy na, Lord, bigyan mo siyang kalakasan. Bigyan mo siya, Lord, ng patuloy na pananalig, pananampalataya na ikaw yung Diyos na sasama sa kanya. At hindi lamang, Panginoon, sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya, Panginoon. At patuloy mo rin siyang samahan as he deliver yung message sa umaga ito, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanya, Lord, ng anointing. At nawa, Lord, marinig namin ng malinaw ang nais mo pong sabihin sa amin sa umaga ito, Panginoon. Dalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas na patuloy, Lord, na dumadanas ng hamon, Panginoon, sa mga leaders namin, sa Pangulo, Lord, maging doon sa pinakamababang barangay officials po, Panginoon. We pray, O God,
na patuloy mo silang bigyan ng makalangit na katalinuhan, Panginoon. May takot sa iyo, Panginoon, sa bawat kanilang paglilingkod. Give them wisdom, O God. At walang ibang maitaas sa kanilang paglilingkod kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala po imposible na ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lamang sa iglesia ito, kundi sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Children ages 3 to 16 are encouraged to join our Sunday school classes. Upstairs, parents and guardians of children ages 3 to 8 are encouraged to accompany their children to go to our Sunday school rooms. Rest assured po, yung mga ating Sunday school teachers ay naghihintay po sa kanila doon. Let us continue to pray ourselves as we continue to worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves a cheerful and hilarious giving. We give because He first gave His Son as an evidence of His great love for all of us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for our general fund. After giving your tithes, you can also give your offering for our various ministries as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need pencils and pens, you can raise your hands or our ushers can assist you. We would like also to encourage you that you can also send your offerings through our online banking. Details are being flashed at your screen. Also, inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip. No, pwede nyo pong isulat dyan yung inyong mga thanksgiving and your prayer petitions. Rest assured na yung pong mga gusto nyo pong idulog ay dinadalangin po yan every Wednesday during our midweek prayer fellowship, which is happening every Wednesday po yan, no, dito po sa ating worship hall, every 7 p.m. to 8:30 p.m. And also, we would like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by our Sister Tina Seta. Maraming salamat po. And if everyone is ready to worship the Lord through our giving, let us all stand once again and let us sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone. Since always overflow, we offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Opo, Panginoon, tunay na kay buti-buti po ninyo sa aming buhay, Panginoon. Sa bawat araw, O Diyos, lagi nyo kaming iniingatan. At sa bawat araw, Panginoon, dumadaloy ang mga pagpapala sa amin dahil sa aming mga trabaho at mga negosyo na inyo pong kaloob. Ama, tanggapin po ninyo ang mga kaloob namin na ipagkakaloob sa inyo. Nawa po ang mga kaloob na ito'y tunay na makapaghatid sa iyo ng kaluwalhatian, O Diyos, at patuloy na magamit sa iyong kaharian sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, for some announcement. Okay, we would like to encourage every youth po to join our young ambassadors to their fellowship. Every Sunday po yan at 3 p.m. Again, I would like to encourage every youth to join the youth fellowship every Sunday at 3 p.m.
No? Dito po yan sa ating worship hall. No? And also on August 21 po, sa darating po na Huwebes, no? The Young Ambassadors Ministry will be celebrating their 3rd anniversary. No? Kaya we encourage every youth po na sana po ay makadalo kayo, no, sa pagtitipon po na ito. No? Alas 10 po yan ng umaga. No? Dito po yan gaganapin sa ating worship hall. Their event is entitled Broken to Blessed, based on 2 Corinthians 5 verse 17. We are thrilled to invite again all youths and singles to come and rejoice with young ambassadors to commemorate the goodness of God po. No? And God is good. No? We will install our new pastor po sa August 24. No, sa katauhan po ni Pastor Arden, salamat po sa Diyos, no, napakabuti po niya sa ating iglesia. So, the installation again will be on August 24 at 10 a.m. So, wala po tayong ibang service, kundi isa lang po, which will start at 10 a.m. No, please mark your calendar and join us, no, as we celebrate this new chapter in our church. No, your presence po will be a blessing po, no. Together, let us pray for Pastor Arden and for our church po, no, dito sa event po na ito. The Sunday school ministry po, they are launching their Bible donation project, no? And they are asking us po, no, to be a blessing po sa ministry na ito. So they would like to encourage each and every one of us that through this project, no, they will be able to give 50 brand new Bibles po to every child po in their class. So each Bible costs 300 pesos, and the church will be buying them so that all the kids will have the same easy-to-read version. No. If the Lord is touching your heart to share your blessings, you may send your love gift to Sister Norma Argente via GCash at 0921-975-8387. That is 0921-975-8387. You may also look for Teacher Paula Gariando if you have any questions. When you give, you're helping us learn, grow, and love God's Word even more. Sana po makasama po tayo sa proyekting ito. Salamat po. Good morning. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Lamentations chapter 3, verses 21 to 24. Again, Lamentations chapter 3, verses 21 to 24. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for him. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat. Ayan, pakibating na yung katabi. Good morning. It is good to see you again, no? At maging sa ating mga nakaantabay sa Facebook Live, no? Good morning. Saan man kayo naroon, sana yung presensya ni Lord ang maranasan po natin. Ayan. So tayo po ay nasa series. Ano po, this month we are tackling
yung series ng Attributes of God. As we have heard, kung kayo po'y sumubaybay 2 Sundays ago, natalakay natin yung God is powerful, di ba? And the last Sunday, God is a loving God. Ngayon naman, ay titingnan naman natin yung God is faithful God. Naniniwala po ba kayo doon that the Lord is faithful? So titingnan natin yan. But before we move on, let us pause for a while, let us pray. Lord, thank you again, Father. We know that you really love us so much. That's the reason why, Lord, you want to disclose yourself to us, Lord God. Kaya naman, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na ngayon pa lang, Lord, sa magandang mensaheng matatanggap po namin. And we pray, Lord God, na ikaw nga po ang manguna sa bawat isa sa amin. May we understand and even may we comprehend your word that will lead us, Lord God, into a transformed mind and even lives, Lord. Thank you again. In Jesus' name, amen. Okay, the main purpose, no, kung bakit natin pinag-aaralan ito, because of our mission statement. Ayan, no? Know Christ and make Him known. No? The goal is to know God more personal, no? Para tayo mismo, talagang we are founded, no, na alam natin si Lord in a personal level at hindi lang yon, kundi ma-share din natin si Lord sa iba. Di po ba? Ganon, di ba? Paano ma-share yung hindi mo makilala? Di po ba? So kaya itong buwan na ito, sana you are so excited, no? Na paglabas natin dito, sa lahat ng Sundays, makikilala natin ang Diyos sa lubusan. Amen po ba? At ang topic natin for today ay yung binasa natin, God is a faithful God. Diba? Ang ganda, maraming mga kantang ganyan, no? Pero hindi ko nakakantahin, baka umulan no? Maaraw pa naman. Okay, meron ako nakitang picture na ganito po, no? Sabi dito, no? Sometimes, you just have to bow your head, say a prayer, and weather the storm. Kayo po ba, naranasan nyo na po ba ito? Na wala na kayong magagawa talaga, kundi isurrender na lang kay Lord. Di po ba? Alam niyo po, last year ay talagang grabe yung naranasan po naming family. No, yung second son namin ay nagkaroon ng depression. No? Parang ganito, buwang ganito rin to no? Na talagang hindi lumabas sa kwarto, biglaan na lang. No? Nagulat kami, bakit? Natatakot siya, hindi siya makalabas. Kaya naman, ang ginawa namin, itinransfer namin siya sa San Mateo na dating naming tirahan, no, sa wife kong bahay. Doon siya, kasi sa San Jose kami ngayon di ba? So hiwalay. For a year, mga kapatid, no? Minsan yung wife ko nandun, magkahiwalay kami, ako naman nandito. So ganun po kagrabe nangyari. No, ang hirap pala ng ganun, no? Stress na stress ka. Na ganun. At hindi lang yun na nangyari. Last year din, na nagkasakit yung tatay ko. Parang sunod-sunod, parang ganun, no? Kung minsan may ganun tayong pagkakataon sa buhay natin, it is beyond our control. It is beyond our power as well, di ba? Gusto mo, ano ba yan? Kasi po, ganito rin po yung nangyari kay Jeremiah. The book of Lamentation is a product of his unlikely situations, mga kapatid. Nakita niya yung kanyang bahayan na wasak, kaya nga 3D yung nakita ko dito sa Lamentations. Ang una po, yung destruction. Destruction of Jerusalem. Di po ba? Sinira yung temple. Meron pa rin pong pinatay, namatay. Ang dami po. Siguro kung nandun tayo, grabe, no? At hindi lang po yun, yung letter D, deportation. Dinala yung ilan. Kaya po sila, Daniel, napunta sa Babylon, di po ba? Kaya nga si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, yung 3 friends si Daniel, nandun. No, dinala. At si Jeremiah, the prophet, felt devastated. The last D, devastated po. Siguro nakikita naman natin yung mga gera, di po ba? Yung makita ka, nandun ka. Ano na nangyari? Siguro gano'n ang feeling ni Daniel. Kaya nga lamentations. So, ibig sabihin ng lamentations, sa ibang salin, wailings po. Sa Tagalog, panaghoy. Amen po ba? Kayo po ba, naranasan nyo na po ba managhoy? Para malaman nyo, di ba? Ito yung mga
yung alba namatay or may nangyari, di ba? Yung panagoy talaga, ang iyak mo, di ba ganun eh? At lalabas lahat ng meron ka, wag lang sa tenga. Ano po? Lumabas, di ba? Yung ganun talaga. Ewan ko sa inyo. Ganun, di ba minsan, no? Yung grabe, no? Pero, mga kaibigan, in the midst of that despair ni Jeremiah, he found the Lord. He found the Lord. Doon po sa gitna ng kalungkutan, ng kawasakan, na kilala niya si Lord na siya ay tapat. Kaya po itong verse na binasa natin, it is in the middle. Bakit ito yung na-discover niya that the Lord is indeed faithful? Doon siya nagkaroon ng pag-asa at nagkaroon ng lakas para harapin ang kinabukasan. Remember mga kaibigan, in knowing and experiencing God's faithfulness gives us strength, peace, hope, even in the most unlikely situations. Saan man tayo naroon ngayon, mga kaibigan, kapag natagpuan mo ang Panginoon, naranasan mo ang Diyos, makikita mo na ikaw ay may kapayapaan pa rin, may lakas kang harapin ang kinabukasan. Kaya sabi mo sa katabi mo, encounter the Lord. Ayan. Parang ang tahimik ah. Ayan. Parang ramdam ko na, ang bibigat talagang grabe, Pastor, kasi hindi ko Okay, how can we experience the Lord's faithfulness? Paano ba natin masasabi na tapat talaga si Lord? Diba? Yun ang tanong eh. Pastor, alam namin God is faithful, pero paano ba namin matitiyak na talagang tapat talaga siya? Balikan natin po. I submit to you 3 L's, no? 3 L's lang. Napakasimple nito para makita natin yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Una po, mga kapatid, sabi niya, yet this I call to mind, and therefore I have hope. Kailan po siya nagkaroon ng pag-asa? Nung panahon na siya po'y nakapag-isip, I call to mind. Di po ba? Ano yung inisip niya? Tuloy natin na basa, because of the Lord's great love, we are not consumed. Kaya pala siya nagkaroon ng pag-asa, naalala niya, I call to mind. Napag-isip-isip niya. Kaibigan, kapatid, kapag pala may panahon tayo, may mga pagsubok, madilim ang mundo natin, tandaan natin, magkaroon tayo ng tamang pag-iisip. Let us continually meditate what is really happening to us at ang natagpuan niya, mabait pa rin pala si Lord. Why? Sabi doon, because they are not consumed. Hindi po lahat sila ay nawala. May natira pa rin, may tinira pa rin, may remnant pa rin natira sa kanila, hindi lahat namatay. May pinadala sa Babylon at siya po, nandun pa eh. Ibig sabihin, kabutihan pa rin ni Lord yun. Binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na mabuo ulit itong bahayang ito. Nakikinig po ba kayo? Kaya nga ngayon, may Israel pa rin eh. Because of this, mahal pa rin sila ni Lord. Yan pinapakita dito eh. Kaya pala sa punto na tayo po'y nadidimlan, mga kapatid, let us look back. Sabi mo sa katabi mo, look back. Di po ba, no? Tingnan natin, ano yung dapat natin tingnan? Ang tingnan po natin ay ang Panginoon. Remember what God has done for you in the past. Di po ba kapag bumabalik ka, ano ka ba? Iyan lang, pinoproblema na, dati nga wala nga tayong bahay. Di po ba? Alam nyo po, yun rin po yung kwentuhan namin ng wife ko po nung last year, di po ba? Yung talagang grabe, habang nagmumotor ako, galing San Mateo, babalik ako sa bahay. Alam nyo po, many times, hindi ko na sinasabi, ngayon ko na sasabihin sa kanya, in broadcast pa. Many times, alam nyo po, ako po yung umuwing luhaan. Nagtatanong, Lord, bakit ganito? Tapos sasabihin pa ng kapatid niya, sabi, okay lang yan, kasi naglilingkod naman kayo. Pero mo gano'n, kahapde. Ano nangyari? Biglang na lang talaga, na-depress eh. Ayaw na lumabas, sa kulungan lang ng kwarto. Kapag kinakausap mo, get out. Gumagano, mga kapatid. So napakasakit po nun. Tapos sabi ko sa kanya, parang nagdududa na, bakit ganito, bakit? Sabi ko sa kanya, alam mo ba, 25 years na ako naglilingkod, ngayon pa ba tayo magdududa kay Lord? Nakikinig po ba kayo? Kung minsan
dumadating tayo sa punto that without the love of God, without His faithfulness, pero ang tandaan natin, may mga puti na nga tayong buhok eh. Ngayon pa ba tayo aayaw sa Diyos, mga kaibigan? Ngayon pa ba natin siya pagdududahan? Ang dami na po natin pinagdaanan. Look back on your past. Ano ba yung mga ginawa sa iyo ni Lord na ikaw ay nagtagumpay kasama ang Diyos? Di ba kaya nga si David, naharap niya si Goliath. Bakit? He experienced God in his daily life. No? Napatay niya yung leon, napatay niya yung mga tinatawag na umaaway sa mga tupa. Kaya sabi niya, kayang-kaya ko rin to. Kung yung oso nga, kaya niya. Ito si Goliath pa. Why? Because he has experienced the Lord in the past. Kaibigan, kapatid, bago tayo bumigay, umayaw, tignan muna natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Bakit natin dapat na tignan yun? Dahil, mga kaibigan, dun po nakasalalay yung katapatan ni Lord. Sabi nga dito ng isang author, Brian Bill, God's faithfulness means that everything He says and does is certain. He is 100% reliable. Mapagkakatiwalaan mo siya 100%. 100% of the time. He does not fail. Hindi po siya magbibigo. Hindi po niya tayo kakalimutan, forget, falter, change, or disappoint. He says what He means and means what He says. Therefore, He does everything He says He will do. Mga kaibigan, ganyan pong katapat ang Diyos. Hindi po siya nagbabago. He is a consistent God. No sinabi niya sa lumang tipan, ganun pa rin hanggang ngayon. Magpasalamat tayo sa Diyos at hindi siya kagaya ng tao. Di ba sabi sa Numbers, hindi kailanman siya magsisinungaling kagaya natin. No 1986, ito yung interpretasyon ng Constitution. Ngayon na iba na. Piruin mo yun. Nakikinig po ba kayo? Hindi na po ako sasawsaw sa maraming mga... Pero di ba, nababago eh. Pero kay Lord, mga kapatid, mga minamahal, pag sinabi niya, ayun na, pag sinabi niya, I am the God who heals you. Ang panahon pa ni Moses, hanggang ngayon, you can claim, you can still hold on to that promise because He never changed. Amen po ba? Kaya po magandang hindi lang look back on your situations, kundi look back on the Word of God. Kaya po yung Bible ko may mga highlight. Bakit? Para mababalikan ko. Dali lang, Lord, sinabi mo to eh. Di po ba ang ganda? Mababalikan mo. Kapag nangihina ka, pag wala kang, kumbaga, provision, nandiyan dyan. Mababasa mo. And it is also the message of Joshua. Nung panahon na siya po'y matanda na, mamamatay na siya, ano sabi niya? Joshua 23, Now I am about to go the way of all the earth. Sabi niya gano'n sa mga Israelita. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Inulit-ulit niya. Walang sinabi si Lord na hindi niya ginawa. Lahat nangyayari at mangyayari. Kasi ang Diyos ay tapat. Amen po ba? Pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi po siya nambobola. Hindi po siya kung ano-ano man. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Kaya po, mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, we need to look back on God's promises. Tandaan po natin na ang buhay, no, in life, it is not always fair. Hindi po ba pagtingin ng Diyos, puro korupsyon nga naririnig natin, pero sila pa, yung mga nandun sa posisyon, di po ba? Life is not always fair. But remember, God is always faithful. You can count on Him. Pag wala ka na malapitan, si Lord ay pwede mong tawagan at siya yung pwede mong panangnan. Iyon po yung na-discover ni Jeremiah in the midst of his despair, in the midst of his devastation na nakita niya sa bayan, nagkaroon pa rin siya ng hope dahil ang Panginoon ay tapat. Kaibigan, kapatid, kapag wala ka ng maaninagang ilaw, liwanag, tandaan natin, nandyan si Lord. Amen po ba?
Tuloy natin ang pagbabasa natin, mga kapatid. Sabi dito, it is because of Yahweh's great love that we are not consumed, because His compassion doesn't fail. They are new every morning. Nung panahon na si Jeremiah po ay nagluluksa, di po ba talagang grabe yung damdamin niya? Ang nangyari, ano sabi John? Nakita niya si Lord. Doon pa lang siya nagkaroon ng pag-asa when he removed his eyes from his situation. Alam niyo, makakatulong talaga. Ano po, kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok, alisin natin yung mata natin sa mga pagsubok. At tingnan natin ang Panginoon. Kaya sabi doon, no, because of Yahweh's great love, doon tayo nagkakaroon ng pag-asa, mga kaibigan, when we look up. Sabi mo sa katabi mo, look up. Wag mo nang doblehin, baka kumanta ka na. Okay, look up lang. Bakit? Nasa Bible ba yan? Sabi sa Psalm 121, mga kaibigan, sabi doon, lift up your eyes on the hills, unto the hills, where my help comes from. My help comes from the Lord. Kaya po mga Kristiyano, dapat tayo po, kung naniniwala ka sa Diyos, huwag ka parating ganyan. Di po ba? Pag downhearted ka, huwag parating nakaganyan. Itaas mo ang iyong mata sa bundok at nandun daw ang tulong natin sa Panginoon. Nasa Panginoon, look up. Lift up your heads. Amen? Yung mountain kasi nung panahon nila, it speaks of the presence of God. Kaya nga si Moses pumupunta sa taluktok kasi malapit na siya sa presensya ng Panginoon. Ganun din po sa atin. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Itaas lang natin ang ating paningin sa Diyos. Look up to God. Alam nyo, mga kaibigan, kaya po tayo lalo nagkakagulo. Sabi nga po ng isang Holocaust survivor, hindi ko lang matanda, kanina ko pa iniisip. Pero sabi niya gano'n, kapag tumingin ka sa paligid mo, madedepress ka. Di po ba? Pag tumingin ka sa loob mo, sarili mo, lalo kang mawawalan ng pag-asa. Di po ba? Pag may problema ka, tapos nagsalamin ka, ikaw ang dahilan. You are the problem eh. Di po ba ganun? Minsan, sisisi ka na, yung pala, ikaw talaga. Pero pag tiningnan mo raw si Lord, magkakaroon ka ng pag-asa. Amen? Kay Lord tayo tumingin. Huwag tayong kung saan-saan tumitingin, mga kapatid. Di ba ba? Pagka pupunta tayo dito sa simbahan, huwag kung ano ang tinitingnan mo, kaya may makikita ka eh. Ibig sa ano ba ito? Hindi naman bagay sapatos ito. Di ba mga napanguhusgahan pa natin eh. Dapat pag pumasok tayo, Lord, I came here to worship you. I will look upon you ngayong oras na ito. Di po ba? Amen po ba? Suggestion lang po yun, ha? Para talaga, kahit po wag rin titing parati sa speaker, di po ba? Baka may mama po na kayo, pero ang tandaan natin, yung heart natin dapat ay nasa Panginoon. Ano yung titingnan natin kay Lord? Yung kanyang character. Reflect on who God is, His nature, and His character. Ano po yung binanggit niya dito? He is a compassionate God. Kaya raw sila hindi nawasak. Di po ba? Dahil siya ay mapagbiyaya, maamong Diyos. Sabi nga dito, when we talk about compassion, the Latin root for the word compassion is pati, which means to suffer. Yung pala, no? Pati, to suffer. And the prefix com means with. Compassion, originating from compati, literally means to suffer with. Ibig sabihin pala noon, yung sinabi ni Jeremiah, ikaw ay mapagbiyaya, you are compassionate God. Sinasabi lang niya, nakasama ka namin, naghihirap. Iyon po yun. Na hindi lang kami nasasaktan, ikaw din. Di ba? It talks about, kumbaga yung feeling ng parent or yung father figure ni Lord. Sino po dito, mga magulang, yung gustong-gustong pinapahalo yung anak? Di po ba hindi nga natin magawa yan eh? Di po ba halika nga dito, paparusahan natin, walang matinong magulang gusto. Di ba, kung minsan niya, paluin mo anak mo, yung may tunog kasi di mo mapalong walang tunog eh. Kasi ikaw rin mismo nasasaktan. At kapag nagkasakit yung anak natin, ano nangyayari? Nagkasakit, dapat ako na lang eh.
Diba yung dextrose, pwede ba nurse, ako na lang dextrosan mo? Bakit ikaw ba may sakit? Kasi ayaw nating makikita yung anak na, diba ganyan? Di po ba? Ganun po yung feeling ni Lord. Siya yung nasasaktan. Kaya wag po natin isipin na kapag ikaw yung nagkakaproblema, ikaw yung nahihirapan, tuwang-tuwa si Lord. That is a mythological God yan. Diba? Greek gods yun. Sila Zeus, na tayo pinaglalaruan. Ewan ko kung na, siyempre high school naman, di ba? Natalakay yan eh. Di ba? Ganun tingin natin sa Diyos eh. Yung pinaglalaruan tayo, gustong-gusto niya tayong naghihirap, sadist God, no? Sadistang Diyos. Hindi ganun si Lord. Pinakilala ni Jeremiah na ang Diyos, pag nahihirapan ka, nahihirapan din siya. You are not alone when you suffer. At ang sabi pa, tuloy natin, for no one is cast off by the Lord forever. Though He brings grief. O, pansinin nyo, ang Diyos nagbibigay rin, nagpapadala rin ng grief, no? Kalungkutan. He will show compassion. So great is His unfailing love, for He does not willingly bring affliction or grief to anyone. Sabi doon, no, hindi niya gusto. Remember that, mga kaibigan. Walang gusto si Lord na tayo po'y nahihirapan, umiiyak tayo ng panahon na tayo po'y walang-wala. O kaya naman na nabigo tayo sa trabaho natin. Hindi gusto ni Lord na tayo po'y nabibigo. Pero, mga kaibigan, tandaan natin, yung pag-ibig nga ng Diyos, kasama yung correction. Are you listening? No, hindi ko mahal ka na, mahal kita eh. Sige, gawin mo na lahat. Ganun ha. Gawin mo pagka mister na kita. Bawal, di ba? No? Di ba? No? Ang tunay na pagmamahal ay may disiplina, Hebrews 12. So makikita natin, mga kaibigan, mga kapatid, na talagang Panginoon ay compassion. Kaya pala, naniniwala ako, kaya tayo nakaka-survive, not because of your strength, but because God is with you during that time of difficult moments, darkest moments of your life. Nakasurvive, nakaligtas ka pa rin, mga kapatid. Bakit? Dahil kasama mo si Lord. Nakikinig po ba kayo? Kung ibabalikan mo, paano tayo nakaano? Kasi He is with us. At hindi lang compassionate, kundi siya po'y loving God. Sabi dito, the word loving kindness sa Jeremiah or sa Lamentations chapter 3 is Hebrew word for kesed. Ang tamang pronunciation kasi hesed, no? Sa Hebrew, parang may plema ka, kesed. Ganun po talaga. Hindi, kung mausap kayo ng Hebrew instructor, ganyan po turo sa, wala naman. Kesed, ayan. Anong ibig sabihin nun? Loyal, steadfast love, mercy, goodness, and great kindness. Ang ganda po. Isang word, punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon. And if you look at the New Testament, contemporary ng kesed, iyan po yung agape. Love in action. In other words, mga kapatid, ganun po tayo kamahal ng Panginoon, mga minamahal, na talagang tayo po, ano man ang ating nangyaring kasalanan, kagaya nila, they were punished because of their rebellion and their idolatrous lifestyle. Kaya nga po sila pinarusahan, pero ang sinasabi dito ng Panginoon, mga kaibigan, mahal pa rin kita. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen, di ba, no? Kahit na pumupunta ka dito para lang makitulo, hindi pala. Ayan, ha? Diba? Alam ko, nauunawaan ko po kayo, no? Kung may hangover pa, Pastor, kasi napahagod ako kagabi, may work pa, ayos lang yan. The Lord understand. At kahit ganyan ka, mahal ka pa rin ni Lord. Yun ang maganda doon, mga kaibigan, na huwag tayo mag-feel guilty. Kasi ang Panginoon, ano man ang mangyari, His love is eternal. Sabi nga dito, your love, Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness to the skies. Ano ibig sabihin nito? Meron po ba makakapunta sa atin na heaven, langit? Hindi natin kaya abutin. Ibig sabihin, without limit, ang pagmamahal ni Lord. God's love is greater than your sins, your failures, your shortcomings. Kaya sinasabi natin, ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi nagbabago sa iyo, mga kaibigan. Kasi nga, hindi mo kayang abutin
ang pagmamahal ng Lord. His love for you is eternal. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ano yung pangalawang L? Grabe naman, kasimple. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, look up. Ayan. And last L na makikita natin dito po, mga kaibigan, after knowing that the Lord is so faithful, that kahit ano nangyari sa buhay natin, kagaya ng mga Israelita, no? Rebelde, pinarurusahan, pero still, nandun pa rin yung pagmamahal niya. Let us also live up. Live up, ano ibig sabihin to? Let us respond to His faithfulness with trust and obedience. Kung minsan alam niyo po, no? Minsan, marunong pa tayo kay Lord, di po ba? Kapag dumaraan tayo sa pagsubok, tinuturuan natin, dapat ganito eh. Dapat hindi kami naghihirap eh. Kasi sumusunod naman kami, naglilingkod kami, di po ba? Pero we do not know, really, and even comprehend what is His plan. Ang kaya lang natin talaga ay magtiwala. Amen po ba? Ngayon po, mga kapatid, tutuloy ko lang yung story ko sa pangalawang anak ko. Ngayon po, kasama na po namin siya. Although limitado pa lang rin, pero bumabalik na. And I hope and pray, mga kapatid, makakasama natin sa Sunday. No? Pag-pray natin, sama natin. No, talagang makarecover na siya sa kanyang depression. Amen po ba? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay tapat. Ano mang klaseng pagsubok meron ka, kaya pong tulungan tayong mapagtagumpayan natin yan sa pamagitan ng Diyos. Amen po ba? At ang katotohanan, kaya ang favorite phrase ko pagka nandun sa pagsubok, ang favorite phrase ko ay ano? It will come to pass, mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? Sabi mo sa katabi mo, lalagpas rin yan. Ayun, di ba? No? Di po ba? Lalagpas rin yan at makikita mo, ay, sa wakas. Di po ba, no? Tapos na rin. Di ba, no? Ganun lang. Kasi, sabi nga natin, habang may buhay tayo, ay may pagsubok. Ay, pag-asa pala. Ay, kasi masyado kayo mga seryoso, eh, no? Ayan, nagising na si ate. Okay, ano po? Sabi nga dito, mga kapatid, I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Patuloy na sinasabi niya, repeatedly, wait. Yung hope, it is related to waiting rin, di po ba? Kapag umaasa ka, ano ibig sabihin nun? Umaasa ka, ibig sabihin, nag-iintay ka. Amen po ba? Walang umaasa na hindi nag-iintay. O bakit ka umaasa? Palagay mo, babalik ba siya? Malay natin, di ba? Ganun, no? Kayo na, parang na-inlove agad kayo. Kayo na. Di po ba may ganon? Na talaga, nag-iintay ka because of your faith. At ang ibig sabihin na waiting, hindi po ito yung passive na nakanganga ka lang, ikaw si Juan, tamad na, babagsak. Hindi ganon. Ang ibig sabihin na waiting dito, you are remaining devoted to God. Hindi mo na iniintay na maging normal ang sitwasyon. Meron mga ganyan eh. Uy, maglingkod ka na, bumalik ka na. Maglingkod ka na. Hindi pa kasi nagiging normal eh. Pag wala na kaming problema. Eh, paano kung bumalik na si Lord, may problema ka pa rin. At ang katotohanan, habang may buhay ka, may problema. Amen po ba? Huwag mong isipin yung nasa bahay nyo, ha? O kaya pagkagising mo, may problema, ha? Ayan, minsan ganun mga mag-asawa, no? Ang problema pala si Mister. May problema nga araw-araw. Ayan. Hindi naman, kayo naman eh. Hindi po ba, mga kaibigan? So, ibig sabihin, kapag nag-iintay ka, mga kapatid, habang may problema ka, ginagawa mo pa rin, naglilingkod ka pa rin, sumasamba ka pa rin, at ikaw ay patuloy nagtatapat sa Diyos. Amen? And later on in life, makikita mo, natapos na pala yung problema mo while serving and worshiping the Lord. Amen po ba? Ayun ang tamang pag-iintay. Kaya nga sabi dito mga kapatid, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. If God is faithful, He entails us to be faithful as well. Kung ang Diyos ay tapat, dapat tayo rin.
Bagamat, sa totoo lang, minsan talaga, hindi tayo nagtatapat. Pero sabi sa 1 Timothy, although you are unfaithful, but God remain faithful. Tapat pa rin si Lord. Mga kaibigan, mga kapatid, while waiting, ano pa pwede natin gawin? As a response to God's faithfulness, kailangan po nating mag-review of our hearts to God. Alam niyo po, madalas, kaya tayo pinararaan sa mga problema para tingnan natin ang sarili natin. Ano po? To check our motive, to check our hearts, to examine whether we are still in the will of God. Di po ba? Kaya nga may nagsabi, ano po, di ko alam kung si Philip Yancey or ibang author, sabi niya ganon, pain is a megaphone of God. Ano ibig sabihin nun? Di ba yung megaphone, di ba? Ito raw yung pantawag ng Diyos, yung sakit, yung pait, yung heartbroken, lahat ng mga para sa tingin mo hindi maganda, yun daw ay pangtawag, tinatawag ka ni Lord na ano, na manumbalik sa Kanya. Sabi nga dito, why should the living complain, sabi ni Jeremiah, when punished for their sins? So, di ba? He acknowledged that they were there because of their sinful lifestyle, because of their rebellion against God. Let us, examine our ways and test them. Subukin natin. Lord, bakit ba ako nandito sa sitwasyong ito? Baka nga meron tayong nagawang kasalanan. And let us return to the Lord. Let us lift up our hearts and our hands to God in heaven. In other words, mga kapatid, hindi lang i-review, examine, kundi let us return to God. Alam niyo po, yung mga panahon na kagaya ni Jeremiah, may pagtangis, may pag-iyak, ito po yung mga panahon ng pagsisiyasat ng ating sarili. Tanong ko po sa inyo, when was the last time you reflect or examine your heart before God? Kung minsan hindi natin nagagawa yan pagka maganda yung buhay natin, di ba? Okay naman, wala ka naman problema eh. Di po ba? Kaya ang katotohanan, yung real talk na sinasabi, kapag may problema tayo, tsaka natin nakikilala kung talagang tapat tayo kay Lord. Di po ba kami po, no? Ng family, no? Nung dumaan kami sa ganung problema, yung anak ko nagkaroon ng depression, yung tatay ko nagkaroon ng sakit talagang last year, grabe, hanggang mamatay na last May. Di po ba? Ayan. Di po ba gano'n, no? Kaya kung mag-pray kami, dati nakahiga-higa lang eh. Ngayon po, nakaluhod na eh. Di po ba? Gano'n, di ba? Umiiyak ka. Ay, naka-isang oras na pala tayong kakapray. Sige pa, Lord. Di ba? Kasi kung hindi gagawin ni Lord dyan, hindi mare-revive yung ating pananampalataya at yung passion natin to be with our God. Kaya malaking tulong rin yan eh. Talagang ginagamit yan. Because why? Why the bottom line here is because God loves you. He wants you to return to Him. Kaya nga yung sinasabi natin, the steadfast love of the Lord never ceases, and His mercies are new every morning. Every day is a call of God. It is an invitation of God to return to Him. Kaya nga merciful si Lord eh. Pumunta ka lang at tatanggapin ka. Kaya nga every day is an opportunity for God to accept you as who you are. Sabi nga dito, ng promise, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. At anong gagawin? Purify us from all unrighteousness. Mga kaibigan, mga kapatid, ito pong pinag-aaralan natin, ito po'y isang pagtawag sa atin ng Diyos, pag-iimbita, na araw-araw, ano man ang nagawa mong kasalanan, ano mang karumihan, ano man yan, the Lord is still waiting for you. Akala natin tayo lang ang nag-iintay. Sa totoo lang, siya po ang nag-iintay sa atin. Every day, each hour, gusto niyang maalala kaya ako na anak ko, mga kapatid. Di po ba? Ganun ba sa mga magulang dito na medyo may edad na, mga mature na po, mga kapatid. Pangit kasi banggit pag sa Tagalog, matatanda na. Kaya po, English na natin, sino po dito mga
mature. Wow, di ba? Ang ganda ng... Di po ba, no? Lagi iniintay natin na yung mga anak natin maalala tayo. Hindi man lang mag-text, hindi man lang magsabi. Di po ba? Hindi man lang alam kung saan naroon. Hindi man lang, di po ba? The Lord is also like that, mga kapatid. He is waiting for us. Kailan kaya ito babalik sa akin? Kailan kaya siya magkakaroon ng time sa akin? Mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung gusto niya malaman mo. Every day, sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, mahal pa rin tayo ng Diyos. His mercy, His compassions are new every morning. Huwag natin isipin ng Diyos na paglalapit tayo, galit, husgado, hindi. Habang nandito tayo sa lupa, the Lord is so merciful to us. Amen po ba? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, let us reflect on these ways to experience the Lord. Let us look back. Ayan. Kapag sinabi look back, remember what God has done to you in the past. Look up. Ano yung look up? Reflect on who God is. He is compassionate and loving. And live up. Let us respond to God's faithfulness by remaining devoted to Him, examining our hearts and returning to God every day. Lord, nandito ako. Ano man na nagawa ko, Lord, I know that you will accept us. Accept me because you are merciful and a loving God. Amen po ba? Yun dapat ang isip natin, ha? Wag, hindi na ako kasi nakagawa na ang kasalanan. Saan ka pa pupunta? Di po ba? Ang Diyos laging nandyan. No? Naka-open arms to receive and accept you as His sons and daughters. Before we end, mga kaibigan, meron lang akong storya na i-share sa inyo. Si Harry, mga kapatid, ito totoong nangyari. Si Harry, nung panahon, na usong-uso pa yung mga distribution ng tracts, yung manufacturer siya. Noon ang mga sa church, yung mga leaflets, ngayon kasi mga di ba? Yung nasa online na, kayo nagagawa. Pero dati, meron talaga manufacturer na nagbibigay ng mga tracts, yung mga babasahin, Christian magazines or mga ganon, siya yun. Ang ganda ng buhay niya, mga kaibigan, maganda yung family niya. Pero alam niyo po, one day, nagulantang lang siya po iniwan ng kanyang misis. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung ano nangyari. Kaya po siya po, mga kaibigan, akala niya kaya niya, nung magde-deliver siya ng isang mga magazines, mga tinatawag na tracts for the church, ang nangyari po, mga kapatid, habang nakaupo siya, parang kayo nakaganyan, biglang nag-breakdown siya. Ibig sabihin, lumuha siya at grabe at gusto na niyang mamatay, mga kaibigan. Ganun pala nangyari, sa kanya, hindi niya kayang ginawa ng kanyang misis. Habang siya lumuluha at parang nag-iisip siya paano niya i-end yung kanyang life. Bigla meron siya nakitang poster sa church. Lumang poster. Ano po? 'Di ba sa mga lumang churches may ganyan Meron mga nakalagay diyan, ewan ko. Sa mga traditional church, diba, meron mga poster na wala nang gumagalaw, gandun pa lang, 10 years na, nakadikit pa doon. Di ba mga gano'n, Sumasang-ayon yung mga ibang So, ganun. Nakita niya 3 cross na may madilim. Ayan, may madilim na cross. Sa gitna, ayan lang. Alam nyo, habang tinititigan niya yon, bigla meron siya nabasa sa baba na nakalagay, sabi niya ganun, I know how you feel. I've been there myself. Nung nabasa niya ito, parang nagbigay sa kanya ng pag-asa na hindi siya nag-iisa sa kanyang suffering. Mga kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, Jesus Christ suffered not only to save us. He identifies with us. Siya po ay naghirap para malaman natin, mga kaibigan, na meron tayong kasama during our tough days, our darkest moment. You are not alone.
Hindi po tayo nag-iisa. Let us stand and let us reflect on the message of the Lord. God is good, God is faithful, mga kaibigan. At naniniwala ako, ilan sa atin dito, nandun pa rin yung kabigatan, nandun pa rin merong paghihirap na nararanasan, mga kaibigan. Kapatid, just like Jeremiah, discover that they are not alone, they are not forgotten by God. The Lord is with them. The Lord suffers with them. Kung ilan sa atin dito, mga kaibigan, parang wala akong kasama. Nakakalimutan na ako, hindi ka kinakakalimutan ng Panginoon. He knows what you feel because He has experienced that. Can we bow our heads? Can we reflect and let us allow the Holy Spirit to move in our hearts right now? God is here. And He is inviting you, kapatid, kaibigan. Kung meron ka mang mga kabigatan sa iyong puso, God is ready and He is willing to heal you right now. Tatanungin ko po kayo, mga kaibigan. Meron po ba sa inyo na merong kabigatan? May pinagdadaanan na nais niyang isuko sa Panginoon? Perhaps you are like the bird who experience yung wala na talaga. Yung beyond His control. God is here. Can you raise your right hand kung sino man na nais na isuko? Lord, talagang hindi ko na kaya to. Can you raise your right hand? Lord, hindi ko na kaya ito. Nais ko na, I surrender sa iyo ang sitwasyong ito. Sige po, yes. Taas po natin kung sino para ipakita natin na, Lord, I need your help. Lord, I cannot understand it, but I know that you will work in my heart this morning. Sige po, salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Baba na po natin yan and we will pray. Panginoon, nakita niyo po ang mga kapatid ko pong ito na nagtaas ng kanang kamay. You know their situation. You know their hearts, Lord. Nais po nila ng tulong mo, Panginoon. As we have heard in the message, you are a loving and a compassionate God. Lord, embrace mo po sila, Panginoon. Palakasin niyo po muli ang kanilang pananampalataya. Pakita niyo po sa kanila that they are not alone, that you will not leave them, Lord. Thank you, Lord God. Salamat po sa amin pong lahat na narito ngayon, Panginoon. Help us, Lord, to see the good thing that you have in store for us, Lord. Despite of our situations, our circumstances, na sa palagay namin hindi maganda, naniniwala kami maganda pa rin ang dulo nito, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, we thank you in advance for your deliverance, for your solution, Panginoon, sa aming kinakaharap. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Thank you for the Spirit that is within us, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa umagang ito. Maraming pong salamat, O Diyos. Ama, sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Lord, maranasan po namin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong habag sa buong linggo na naman na darating sa buhay namin, Lord. Be with us for the rest of the week na naman. Salamat na po sa blessings that we will receive from you. Marami pong salamat. Ama, ito po yung aming dalangin. Hayaan mo, Panginoon, ang pag-ibig mo
pagpapala ni Kristo at ang patuloy na pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaamin nawang lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Please be seated. Before we let you go, we would like to ask everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service so we can use them again to our next worship services and to save on printing costs. You may, however, take with you the slips inserted in that bulletin. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisa at kooperasyon po. At this point, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here for the first time, second time, third time, and you are not yet acknowledged before the congregation, nais po namin kayong anyayang tumayo if you came here for the first time. On this side, meron po ba? Praise God. Praise God. Salamat po. No? Sir, after po ng service, we would like to invite you po dito po sa aming welcome center, no? Para po makilala namin kayo and we can pray for you as well. Okay? Nais ko pong anyayain ang lahat para tumayo. Let's greet our visitor and let's greet one another as we sing our welcome song.